Pinakabagong target ngayon ng United States of America, ang isang bundok sa Iran na tinatawag na Peacocks. Ano ang meron dito? Dito kaya nagtatago ang bagong supreme leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei o ano pa ang ibang intensyon ng Amerika? Sa kabilang dako, matinding sagupaan naman ang nangyari sa pagitan ng puwersa ng Yemeni government at Houthis na suportado ng Iran. Katuwang naman ng Yemeni forces ang suporta ng Saudi Arabia. Matinding gulo ngayon ang nangyayari. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. At dahil nandito ka na rin lang naman kaibigan, samahan mo na rin ng matamis mong like na walang halong pagdadabog ang videong ito. At please, pakiclick na rin ang notification bell. Napakalaking tulong na yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 17, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Magbibigay tayo ng pinakabagong update sa sigalot na nangyayari sa pagitan ng United States of America at ng Iran at ang pinakabagong target ngayon ng United States of America at kasama rin sa ating pag-uusapan ang matinding sagupaan na nangyari sa pagitan ng puwersa ng Yemeni government katuwang ang puwersa ng Saudi Arabia laban naman sa puwersa rin ng nasa Yemen pero tinatawag na Houthi na suportado ng Iran. Unahin natin mga kaibigan ang pinakabagong target ng United States of America. Pagmasdan ng mabuti ang kabundukang ito. Ito ay matatagpuan sa timog na bahagi ng capital city ng Iran na tinatawag na Tehran. Sa unang tingin ay wala namang kababalaghang nangyayari. Tahimik dito. Hindi nga halos nababalita ang lugar na ito. Yan ay ang bundok na tinatawag na Peacocks Mountain. Pero bakit ito pinag-iinitan ngayon ni US President Donald Trump at pinaghahanda pa nga ang kanilang mga fighter jets upang dito magsagawa ng matinding pag-atake? Ano kaya ang meron dito? Dito kaya nagtatago ang supreme leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei? Ang sagot mga kaibigan ay hindi. Subalit, ang pinakapakay talaga ni US President Donald Trump kung bakit nais niya itong targetin dahil hinihinala ng Amerika at base na rin sa resulta ng US intelligence, ito ngayon ang pinakabagong nuclear site ng Iran. Tama ang inyong narinig mga kaibigan. Pinakabagong site o nuclear site ng Iran. Sinabi ni US President Donald Trump, maging ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, Iran can never have nuclear weapon. Ayon din sa Iran mga kaibigan sa kanilang kasunduan o sa MOU na hindi na raw sila magsasagawa ng nuclear weapon. Sa nadiskubre ng United States of America, isa itong pruweba na hindi totoo ang pakikipagkasundo ng Iran dahil ito nga mga kaibigan ay pinakabagong nuclear site ng Iran, ibig sabihin patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawang nuclear weapon. Bagay na pinanggagalaiti sa galit ngayon ni US President Donald Trump. Sinabi ni US President Donald Trump ay wala nang silbing makipag-usap pa sa Iran dahil ang kanilang MOU o Memorandum of Understanding ay wala ng bisa dahil hindi naman daw seryoso dito ang Iran. Palaisipan ngayon kung paano ito nadiskubre ng United States of America. Gayong ang bundok na ito ay tahimik, walang naibabalita, walang activities na nadidinig. At dahil dito, nakuha ng kabundukang ito ang atensyon ng United States of America. Isa itong patunay na hindi lang pala ang mga maiingay at mga sikat na lugar ang nakakapagkuha ng atensyon, kundi maging katahimikan. Ayon sa United States of America,
ang pinakabagong nuclear site ng Iran na nasa Picas Mountain. Naghukay ng napakalalim ang Iran upang dito isagawa ang kanilang proyekto. Ang tanong ngayon, ano naman ang gagawin ng United States of America? Sinabi na nga ni President Donald Trump na ito ang kanilang aatakihin. Subalit ang tanong, paano nila ito aatakihin? Meron kaya silang sandata na kayang-kayang bumaon ng kanilang mga missiles upang sumabog ang naturang site? Siguro naman mga kaibigan, sa high-tech na mga armas ng United States of America ay meron na silang ganito. At dahil alam na rin ng United States of America na ang naturang nuclear site ay napakalalim, of course, hindi naman sila aatake gamit ang mga missiles na pang-ibabaw lamang ang target. Of course mga kaibigan, gagamit ito ng mga bunker buster na pwedeng pumasok napakalalim sa ilalim na bahagi ng lupa. Naisip ko lang mga kaibigan na kung ilalagay ko ang aking sarili sa side ng Iran at nalaman kong ako na ngayon ang target ng United States of America, ano kaya ang madarama ng Iran? Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi? Ayon mismo sa ulat ng Al Jazeera na ang lalim ng naturang nuclear site ay daang-daang metro ang lalim nito. Ayon sa ulat, kaya ito ginawa ng Iran upang hindi sila matarget ng mga bunker buster ng United States of America. Malamang natuto ang Iran sa mga nakaraang digmaan nito, lalong-lalo na noong unang digmaan ng Iran at ng Israel na kung saan ang mga nuclear facilities ng Iran ang target ng Israel. Ganon din ang ginagawa ng United States of America. Gumamit pa nga ng stealth bomber ang Amerika. Pero sa pagkakataong ito, bago ito, ibig sabihin mga kaibigan, kung ang mga malalim na mga nuclear site ng Iran noong nakaraan, ibig sabihin mas malalim pa ito. Sa kabilang dako mga kaibigan, isa namang matinding sagupaan ang nangyari sa pagitan ng panig ng puwersa ng Yemeni soldiers government at ng puwersa ng Houthis. Inakyat ng Yemeni soldiers ang barko ng Houthis at nang kanila itong maakyat, tumambad ang mga makabagong armas na dala ng Houthis na dadalhin sana sa Hodeidah port na kung saan ito ay kontrolado ng Houthis. Maraming beses nang pinasabog ng puwersa ng Israel at ng Amerika ang naturang daungan. Pero kinukumpuni pa rin ito ng Houthis sabagat malaking bagay sa Houthi ang naturang port sabagat dito nila idinadaan ang kanilang mga armas. Hindi ito pinapayagan ng Saudi Arabia. Kaya naman, nagbibigay ng budget ang Saudi Arabia sa gobyerno ng Yemen upang suportahan ang kanilang mga sundalo upang labanan naman ang Houthis. Nito ngang nakaraang araw mga kaibigan ay binomba ng Saudi Arabia ang Yemeni airport o yung airport ng Sana'a dahil merong eroplano ng Iran na lalapag sa kanilang airport karga ang maraming mga Yemeni na dumalo sa funeral ng kanilang namayapang supreme leader na si Ali Khamenei. Nagbabala ang gobyerno ng Yemen sa naturang eroplano pero hindi nakikinig ang eroplano. Dito na pumasok ang puwersa ng Saudi Arabia at napilitang bombahin ang Sana'a Airport. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinion dyan sa comment section at manatiling updated sa mga pangyayaring gaya nito. Kung gusto mo ang ganitong mga contents, ay huwag kalimutang mag-subscribe. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!